Hello po, isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin sapagkat tunay po na takil ang Diyos na siyang kumikilos sa ating mga buhay. So, naririto po ako muli upang magdala sa inyo ng salita ng Panginoon na nawa maging kalakasan ng bawat isa sa atin at magsilbing kagalakan sa atin na maging encouragement po ito upang maging malakas pa tayo sa ating mga kinakaharap sa buhay. So, this time po, gusto ko pong ang pamagat po na akin pong nai-prepare o gusto ko pong mapag-usapan sa mga oras na ito is about po sa depression. So depression o pagkalumbay. So this time po, pag depression o pagkalumbay, pumapasok sa isip natin yung kapaguran. Pumapasok sa isip natin yung kalungkutan, yung pagkabigo, yung pagkadurog. So, this time po mapag-uusapan natin yung about po dito at kung ano po yung dapat nating gawin para po manatili po tayong matibay at matatag na nagtitiwala sa Diyos. So, depression po, pagkalumbay. So, una po, ang katanungan dito is, ano ba ang depression? So, for me po, ang depression is overthinking. So, overthinking po ang depression. So, paano ba tayo nadidepress? So, kasi minsan iniisip po natin na isang bagay is mas lalo po yung isip po natin is nakatuon lang sa isang bagay. O kaya naman, yung pag-iisip po natin sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay is lalo po natin napapalaki kasi nga iniisip natin, pinoproblema natin. O kaya naman, nagsisilbi itong kahinaan sa ating mga buhay. Sabi niya, kaya nga kapag nalulumbay tayo, o kaya nalulungkot tayo, o kaya nakakaramdam tayo ng kabiguan sa ating mga buhay. So, the time na nakakaramdam tayo ng pagkabigo, o the time na nakakaramdam tayo ng pagkalumbay. So, yung mga damdamin natin minsan is, imbis na tayo po yung kumukontrol doon sa damdamin natin, imbis na tayo po yung nangunguna sa damdamin natin is, tayo po yung nakukontrol ng damdamin natin. Tayo po yung nakukontrol ng ating mga puso o ating mga isip. Sapagkat, sabi nga, mga kapatid, sa buhay na ito is tunay po na yung mga pag-iisip, yung mga damdamin natin, yung puso natin, kung po dumaranas tayo ng mga suliranin at pagsubok sa buhay, minsan yung problema natin mas lumalaki. Dahil po saan? Iniisip po natin yung problema. So, pinoproblema po natin masyado yung problema. So, sabi nga, lagi nga sa aming sinasabi na yung problema, hayaan mong mamroblema sa sarili niya. O, kundi yung problema is manatili mong katatagan, manatili mong katibayan na ikaw bilang isang tao is naging isang patotoo na sa iyong buhay may Diyos na palaging gumagabay sa iyo. So, this time po mapag-uusapan natin mga kapatid, yung sa loobin o yung nararamdaman natin. So, minsan, ito po yung kumukontrol sa atin, na dapat tayo yung kumukontrol, na sadyang nagpapabigat sa ating mga buhay. So, kaya nga mga kapatid, nasusulat po sa aklat, sabi niya ng Lucas, chapter 12, verse 25, sabi niya, in which of you, sabi niya, with taking thought, can add to his stature, one cubit. So, mga kapatid, dito po, tinanong po dito mga kapatid sa Lucas. Tinanong po dito mga kapatid kung yung bang pagkabalisa natin sa ating mga buhay, yung bang pagkabalisa natin sa ating mga sarili, makapagdaragdag man lang ba yun kahit isang siko sa ating mga buhay. So mga kapatid, for me po, yung pagkabalisa sa ating buhay, maaari po itong maging kalakasan o maaari naman itong maging kahinaan. So paano po? So nagiging kahinaan o nagiging kahinaan yung pagkabalisa sa ating mga buhay kapag po pinoproblema natin ito. Kapag po nalulungkot tayo, kapag po natudurog tayo, kapag po lalo tayong nahihirapan kapag iniisip natin yung mga bagay nito. But that time na kung ito pong pagkabalisa is gagamitin natin ayon dun sa mabuti o sa bagay na maaari po tayong magkaroon ng kalakasan. So, paano po tayo magkakaroon ng kalakasan sa mga sandali na to? That time po na nababalisa tayo is kailangan po magkaroon tayo ng trust sa Lord. Kailangan po magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. That time na hindi mo alam yung gagawin, magtiwala ka sa Diyos. Doon po magkakaroon ka ng kalakasan. Doon po magkakaroon ka ng kagalakan. Sapagkat sino man nagtitiwala sa Diyos,
is iniingatan po ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo lahat doon? Kaya nga mga kapatid, sino nagtitiwala sa Diyos ang pababayaan ng Panginoon? Kaya nga sabi nga dito mga kapatid sa kanyang mga salita, sabi niya, if the Lord is with me, who can be against me? So, walang mananalo sa iyo. Walang magwawagi sa iyong buhay kung ang Diyos ay sumasa iyo. Kung ang Diyos ay pinaniniwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo, at naniniwala ka na gagawin ng Diyos ang mga dakilang bagay sa iyong buhay. So, mga kapatid, ang pagkabalisa naman po o ang pagkabalisa, ang depresyon o ang kalumbayan mga kapatid is hindi naman po siya kasalanan. So, hindi naman po siya napapasok sa sin. Sapagkat sa buhay natin, natural po na makaramdam tayo ng pagkabigo. Natural po na makaramdam tayo ng kalungkutan. Natural po na maramdam natin yung kasakitan, yung pasakit sa buhay. Natural na maramdaman natin yung mga kalumbayan ng buhay. Mga kapatid, hindi kasalanan kung nasasaktan tayo. Amen mga kapatid? Hindi rin kasalanan kung nakakaramdam tayo ng kalumbayan. So, hindi po yung sin. Kasi bilang tao, natural na maramdaman mo na malumbay ka. Natural na maramdaman mo sa sarili mo na masaktan ka. Sapagkat tao ka lang. Tao ka lang. Isa ka lang tao na may kahinaan din naman. So, sa buhay natin, hindi natin maiaalis yung kahinaan. Yes, praise God. Naniniwala po ba kayo na sa buhay natin, hindi po natin maiaalis yung kahinaan sa ating mga buhay? Hindi po natin maiaalis sa ating mga sarili at hindi po natin maiiwasan na minsan mababalisa tayo. Yes, praise God, totoo po yun. So, paano ang isang bagay o paano ang depresyon nagiging kasalanan? So, ito po yung isa ulit tanong. Paano po yung depresyon nagiging kasalanan? So, nagiging sin po ang depresyon kung yung depression po o yung emosyon natin is makaka-apekto po sa desisyon natin. So, praise God, ano po mga kapatid? Magiging kasalanan po yung emosyon o yung depression kung yun po ay makaka-apekto doon sa mga desisyon natin sa buhay. So, paano po mga kapatid na makaka-apekto ito sa mga desisyon natin sa buhay? So mga kapatid, sabi niya, kung yung desisyon, sabi niya, sa buhay natin is nagdadala sa atin sa kapahamakan. Kung yung desisyon natin sa buhay is nagdadala sa atin sa ikalulumbay o sa ikapapahamak na ating mga buhay, magdadala sa atin sa paggawa natin ng masama. Amen mga kapatid. So, yun po papasok ang kasalanan. Doon po papasok ang kasalanan. Na kung yung buhay natin is, kung yung desisyon natin, yung emosyon natin is makakaapekto para makagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Makakagawa tayo ng bagay na hindi po kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, amen mga kapatid. So, at magdadala sa atin iyon sa pagkapahamak. So, doon po papasok yung sin. So, kaya nga po mga kapatid, ang Panginoon po, nagsilbi po ang Panginoong Jesucristo na magbigay po sa atin ng tinatawag natin na katibayan, katunayan, o nagbibigay po sa atin ng isang daan upang masundan natin ang buhay kung paano po natin mapagtagumpayan yung mga depresyon o yung mga kalumbayan o mga kalungkutan sa ating mga buhay. So, this time po, mapag-uusapan natin yung ginawa po ng Diyos sa kanyang buhay. So, nabagamat siya Diyos, mga kapatid, nag-anyo siyang alipin. At that time na siya ay nagsilbing, that time na siya ay alipin, that time na nangangaral siya ng kanyang mga salita is pinersecute po ang ating Panginoon. So, amen mga kapatid, pinersecute po ang ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, nung nandun po siya sa garden ng Gethsemane, sa Mark chapter 14, sabi niya, nasusulat dun mga kapatid, is nagkaroon po ang Panginoon ng depression. So nagkaroon po siya ng exceeding sorrowful. Yes, exceeding sorrowful unto death. Dadalhin na siya nito, mga kapatid, yung kanyang pagkalumbay is dinadala na siya roon sa kasakitan. Dinadala na siya roon sa mga bagay na siya po na ating Diyos ay nakararanas ng kabigatan ng buhay. So, dito po mapag-uusapan natin mga kapatid iyon. Sapagkat nasusulat po mga kapatid dito po,
atin pong basahin yung Mark chapter 14. Doon po siya sa Garden of Gethsemane. Atin pong basahin yung Mark chapter 14 verse 34. Ang sabi niya chapter 14 verse 34 says, sabi niya, and said unto them, my soul is exceeding sorrowful unto death. Tarry ye here and watch. Amen, mga kapatid. Ang sabi niya po sa kanyang mga apostol, sabi niya rito, my soul is exceeding, sorrowful unto death. So, sabi niya, exceeding sorrowful unto death, sabi niya, equals depression. So, nakaramdam po ang Panginoon ng kapagabagan ng kanyang kalooban. Nakaramdam po siya ng pagkalumbay sa kanyang buhay. So, this time, malalaman po natin sa mga susunod na bersikulo kung ano po yung ginawa ng Diyos para po pagtagumpayan niya yung depresyon ng kanyang buhay. So, atin pong basahin yung mga sumusunod na bersikulo mula po 35 hanggang 36 na ganito po ang nakasulat. Sabi niya, and he went forward a little and fell, sabi niya, in the ground and pray that if it were possible, the hour might pass from him. So, mga kapatid, nung nakakaramdam po ang Panginoon ng kalumbayan sa kanyang buhay, so, siya po ay pumaroon, sabi niya, ng kaunti, sabi niya, at siya po ay lumuhod sa lupa. Sabi niya, at nanalangin, na sinasabi niya, mga kapatid, sabi niya, if it were possible, the hour might pass from him. So, ibig sabihin, dumarating na yung mga oras sa kanyang buhay. So, 36, sinabi niya rito, and he said, Abba, Father, all things are possible unto you. Sabi niya, take away this cup from me. Sabi niya, nevertheless, that what I will, but your will be done. So, kung atin pong babasahin, mga kapatid, mga kapatid, ito sa mas malinaw po na basahin, yun po yung pagkakaunawa ko doon. Sabi niya po rito, mga kapatid, sabi niya, and he said, sabi niya, Abba, Father, sabi niya, all things are possible unto thee. Sabi niya, all things are possible unto you. Sabi niya, take away his cup. Sabi niya, from me. Sabi niya, nevertheless, not what I will, but your will. Sabi niya, but what do will. Sabi niya, but your will be done. So, ibig sabihin po, that time na nakakaramdam ang Panginoon ng kalumbayan, siya po ay nanalangin sa Panginoon. Siya po ay lumapit at tumawag sa kaniyang ama na nagsasabi po, mga kapatid, siya na kung sabi niya, ang sarong ito ipahintulot mo na akin, sabi niyang alisin sa akin, ipahintulot mo na alisin sa akin sa ulo, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ay pahintulot mo. Ngunit sabi niya, yung kalooban ko, Panginoon, sabi niya, ay mangyari nawa, ay ang kalooban mo pa rin. So, that time na nakakaramdam po tayo ng kalungkutan, pagkabigo sa ating mga buhay, kailangan po, bilang isang anak ng Diyos, matuto po tayong magtiwala sa Panginoon. Matuto po tayong lumapit sa Panginoon, manalangin, magtiwala, manampalataya sa Diyos. Nasabihin po natin sa Panginoon, hindi na natin kaya. Nalulungkot tayo. Sa buhay na ito, may mga desisyon tayo sa ating mga sarili na sa buhay lamang natin. Pero Panginoon, sabihin natin sa Diyos, yung kalooban mo pa rin ang siya nawang mangyari sa ating mga buhay. Yes, dapat maging ganun tayo as a Christian, as a children of God. Kailangan magkaroon po tayo ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, magpatuloy po tayo na nagtitiwala sa Diyos, na nanampalataya sa Panginoon. Naging halimbawa po ang Panginoong Jesucristo dito upang tularan natin na sa gitna ng kalumbayan, na nasa gitna ng mga depression, na nasa gitna ng mga kalungkutan sa buhay, na nasa gitna tayo ng mga pagkabigo ng buhay, matuto po tayong magtiwala sa ating Diyos. So magpatuloy po tayo, mga kapatid.
So, nalaman po natin na ang depression is hindi po siya kalungkutan. But this time, kailangan ko, ini-encourage ko po kayo, Panginoon. Ini-encourage ko po kayo, mga kapatid. So, ini-encourage ko kayo sa oras na ito na ang buhay masyadong maikli. Life is too short. Masyado po siyang maikli. Maikli para po ano? Para po mamuhay tayo sa kalumbayan. Life is too short para po mamuhay tayo sa kabalisahan. Masyado pong maikli, mga kapatid, ang buhay para mabuhay po tayo na nagmumukmok araw-araw. Masyado pong maikli ang buhay para mabuhay po tayo na nalulungkot, nasasaktan at nadudurog araw-araw. Nagmumukmok sa ating mga buhay. Kung ano ba yung gagawin natin, kung ano ba yung dapat natin gawin para ipagtagumpay yung buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, kailangan po ini-encourage kita na sa mga sandaling ito. Ini-encourage kita sa mga oras na ito. Kung iniisip mo, kung nalulungkot ka, kung nalulumbay ka, ini-encourage kita sa mga oras na ito, mga kapatid. Nais kong i-encourage ka ngayon na bumangon ka. Bumangon ka. Bangon. Bangon. Sapagkat, mga kapatid, yung hinaharap mo, yung future mo, sabi niya, yung future mo ay di hamak na mas maliwanag kaysa sa iyong nakaraan. Amen, mga kapatid. Yung future mo is mas brighter than your past. Amen, mga kapatid. Future natin, yung hinaharap natin is mas maliwanag kaysa sa ating mga nakaraan. Kaya nga, mga kapatid, ini-encourage kita, bangon, sapagkat, mga kapatid, sa mga oras na ito is ang kaliwanagan ng Diyos ibinigay na sa iyo. Bangon, sapagkat sa mga oras na nagtiwala ka sa Panginoon, ibinigay na sa iyo ng Diyos ang lahat ng iyong idinadalangin. Sa mga oras na ito, ini-encourage kita, bangon, tumayo kang matatag, tumayo kang may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, sapagkat sa Diyos, makikita mo at makukuha mo ang kaligtasan. Bumangon ka sapagkat sa mga oras na ito, yung kalumbayan mo papawiin ng Panginoon. Bumangon ka, ini-encourage kita na magpatuloy sa iyo at magsumikap ka sa buhay at sa pananampalataya mo sa Diyos upang manatili kang natatayong matatag sa buhay na ito. Sapagkat, sabi nga, mga kapatid, sa aklat ng buhay o sa kaniyang mga salita, sabi nga, mga kapatid, na sinasabi dito, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5 verse 7 says, casting all your care upon Him, for He cared for you. So, mga kapatid, casting all your care upon Him, for He cared for you. Maniwala po kayo, manampalataya po kayo sa Panginoon, na kung ilalagak natin yung ating mga kabalisahan sa Kanya, kung ilalagak po natin sa Diyos yung ating mga kalungkutan, yung ating mga kalumbayan, yung buhay natin sa Panginoon, is iingatan po tayo ng Diyos. Maniwala at manampalataya po tayo, sapagkat po, ang salita po ng Panginoon ay buhay. Buhay po ang salita ng Panginoon. At lahat ng nasusulat sa Biblia ay pinatutunayan at ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nalalaman po natin na sa buhay na ito, kapatid, kung magtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, sa John 14:18, sabi niya, I will never leave you comfortless. I will come to you. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mag-isa. Sa buhay na ito, hindi ka po hahayaan o iiwan ng Panginoon na malungkot o nalulumbay. Kundi sabi ng Panginoon, palagi siyang paririto sa iyo. Palagi siyang darating. Palagi siyang sasaglolo sa mga sandali na kailangan mo. Kailangan mo lamang ng buong pagtitiwala at ng buong pananampalataya sa Diyos. Naniniwala po ba tayo na kung tayo'y mananampalataya at magtitiwala sa Panginoon, ang lahat ng bagay, ang lahat ng alalahanin natin sa buhay, even man yan na kalungkutan, even man yan na pagkabigo, even man yan na pagkasawi, even man yan na nakakaramdam tayo sa buhay natin na para bang wala na tayong matakbuhan,
Na para ba sa sarili natin, nakakaramdam na tayo ng regrets. Na dumarating na tayo sa buhay na mas okay na lang na mawala na lang tayo kesa manatili pa tayong buhay at nakakaranas ng mga pagsubok. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Ini-encourage kita sa oras na ito. Tumayo ka, lumaban ka, magpatuloy ka, magpakatatag ka, magtumibay ka. Higit sa lahat, magtiwala ka sa Diyos. Na kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, pray. Na kung nakakaramdam ka ng kabiguan, pray. Na kung nakakaramdam ka ng pagkadurog sa iyong puso, pray. Na kung nakakaramdam ka na para bang wala nang nakikinig sa iyo, talk to God. Pray. Sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka magtiwala. Sa Diyos ka manampalataya. Sapagkat po sa Diyos may kapanatagan lahat ng bagay. Sa Diyos po, ang lahat ng bagay is ipagtatagumpay natin. Kaya nga mga kapatid, if naroon po yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi po tayo magagapi ng kahit na anong pagsubok sa buhay natin. Hindi po tayo matatalo ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi po tayo mapapahamak doon sa mga bagay na ikinababahala, ikinababalisa ng bawat isa sa atin o ikinalulumbay ng ating mga buhay. Kaya nga sabi niya nga rito mga kapatid, matuwa po kayo sa versikulo na ito sapagkat nakakagalak nung ito po ay aking mabasa. Sabi niya rito mga kapatid sa Psalms 125 verse 1. So, basahin niyo po itong palagi. Sabi niyo, sinong nagtitiwala sa Panginoon? Sinong nananampalataya sa Diyos? Psalms 125 verse 1 says, "They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever." So sabi niya, sino man na nagtitiwala sa Panginoon, sabi niya, magiging tulad ng Mount Zion. Amen mga kapatid, itatayo ng Panginoon katulad ng Mount Zion. I-claim mo sa Panginoon, ititindig ka ng Lord katulad ng Mount Zion. Na ano po, mga kapatid, na hindi magagalaw o na hindi magagapi at matatayong matibay magpakailanman. Amen mga kapatid, magtatayo kang matatag, matatayo kang matibay katulad ng Mount Zion habang buhay. Magpakailanman, magtiwala ka sa Panginoon. Hanggat naroon yung pagtitiwala mo, hanggat naroon yung pananampalataya mo sa Diyos, maniwala ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maniwala ka, manampalataya ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon na sa gitna ng kalumbayan, andyan yung kapayapaan ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Maniwala ka sa Diyos na sa gitna ng mga pagkabigo mo sa buhay, naririyan ng Diyos upang gabayan ka at alalayan, bigyan pang kalakasan at manatili pang matatag sa buhay. Kaya mga kapatid, hindi sagot ang pagpapakamatay sa buhay na ito na puro problema. Hindi sagot ang pagpapakamatay sa buhay na ito na punong-puno po tayo ng pagsubok. Ang sagot po sa buhay na ito is yung magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang sagot po sa buhay na ito is yung manampalataya po tayo sa Diyos. Sapagkat sa Panginoon po, kung meron tayong pananampalataya, kung meron po tayong pagtitiwala, makakamit, mahahanap, at makikita natin ang kapayapaan. Mahahanap natin ang kagalakan. Madadama natin sa buhay natin ang presensya ng Panginoon. So, that time na nagtitiwala tayo sa Diyos, lahat ng gawa ng masama, lahat ng gawa ng dyablo, lahat ng gawa ng mga bagay o ng mga tao, lahat ng mga naririnig mo, lahat ng pinagdadaanan mo sa iyong buhay, is bibigyan po ng Diyos ng kasagutan. Bibigyan po ng Diyos ng kagalakan. Bibigyan po ng Diyos ng patuloy na lakas upang magpatuloy ka sa buhay. Kaya kapatid, ini-encourage kita sa mga oras na ito na kung sa mga sandaling nakakaramdam ka ng pagkabigo, na kung sa mga sandaling nakakaramdam ka na para bang wala na nakikinig sa iyo, na kung sa mga sandaling nakakaramdam ka ng regret sa iyong sarili, na kung sa mga sandaling akala mo wala ka nang malapitan, wala nang tao, wala nang makakarinig sa iyo, wala nang makakaintindi sa iyo, ini-encourage kita, hindi po sagot ang pagpapakamatay. Hindi po sagot
ang pagkitil ng sarili mong buhay. Hindi po sagot ang pagtakas mo sa problema, kundi ang sagot po sa lahat ng problema, ang sagot po sa lahat ng pinagdadaanan mo sa iyong buhay, ang Diyos po, ang Panginoon. Siya po ang sagot sa iyong buhay. Siya po yung sagot na magbibigay pa sa iyo ng kalakasan. Siya po yung sagot na magbibigay pa sa iyo ng kagalakan. Siya po yung sagot na magbibigay pa sa iyo ng pagpapatuloy na magpatuloy sa buhay. Kaya kapatid, this time, ni-encourage kita. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang manampalataya. Kumapit sa Panginoon. Lumapit sa Diyos sa mga panahon na nasa gitna ka ng kalumpayan. Patuloy ka na magpatuloy sa buhay. Dahil ang future mo, hawak ng Diyos. Hawak ng Panginoon ang plano sa iyong buhay. Kaya nga kung mananalangin ka ngayon, o lalapit ka sa Diyos sa mga oras na ito, makikinig po sa iyo ang Panginoon. Hindi ka po pababayaan ng Diyos. Mananatili po ang Panginoon na palaging gagabay at sasaklolo sa iyo. Kaya kapatid, this time, hindi sagot sa buhay ang tumakas sa problema. Hindi ang sagot, manampalataya at magtiwala doon sa Diyos na nagpapalakas sa iyo. Doon sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. Kailangan mo lang magkaroon ng paniniwala. Kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Claim that to the Lord. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Katulad ng sinabi niya sa kanyang mga salita. Palagi siyang paririto para sa iyo. Palagi siyang darating sa oras at sa mga sandali na kailangan mo siya. So, ngayon, kapatid, alam ko, malakas ka na. Alam ko, matibay ka na. Alam ko, nagagalak ka na. Alam ko, yung sagot sa mga tanong mo, nasagot na. Kung nalulumbay ka, magtiwala ka. Kung nababalisa ka, magtiwala ka. Kung akala mo ang buhay puro na problema, manampalataya ka. At kung akala mo wala na nakikinig sa'yo, manalangin ka. Diringgin, sasagutin, at yayakapin ka ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang mataas na papuri. Sa Diyos ang mataas na pagsamba. Sapagkat sa Diyos tayo makakahanap ng kapayapaan. Purihin ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ng Diyos sa ating mga buhay. So ito lamang ang aking maibabahagi. Nawa po kapulutan ito ng aral ng bawat isa sa atin. Nawa po magbigay po ito ng kalakasan sa inyo. Nawa po magbigay nagkaroon na po ng kasagutan ang inyong mga katanungan sa gitna ng inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Na kayo po ay binigyan na ng Diyos ng panibagong kalakasan, kagalakan at katagumpayan. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Sa Diyos ang mataas na papuri at sa Kanya ko na ito ipinagkakatiwala. Sa mga sandaling ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga nakinig, sa mga naabot ng salita na ito ng Panginoon. Marami pong salamat. God bless you all po. Nawa po ang Diyos ay siya pang magpala at magbigay po sa inyo ng lahat ng pangangailangan. Praise God. Sa inyo po ang kapayapaan at sa Diyos po ang kapurihan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let us praise.